Breaking news mga kababayan. Halaka, Ping Lacson, nagsakripisyo pala para kay Senator Tito Soto. Nagpaubaya. Kaya pala nag-resign itong si Ping Lacson sa pagka-chairman ng Blue Ribbon Committee para isalba ang posisyon ni Tito Soto bilang Senate President. Halaka mga kababayan. Matindi pala ang kanilang strategy. Tila may ginagawa at niluluto. Ayon po dito sa interview ni Katon Ying, dito po kay Drilon, na dating senador, isa daw King's Gambit o isang mahusay na tirada na parang magsasakripisyo si Ping Lacson para manatili sa kapangyarihan. Si Tito Soto, halaka mga kababayan, napakatindi. Ano kaya ang binabalak nila? Kasi nga po mga kababayan, pag hindi daw nag-resign, itong si Lacson, sisibakin itong si Tito Soto sa pagka-Senate President. Halaka mga kababayan, pakinggan po natin ang banat ni Franklin Drilon. Halaka, nakakagulat. Bistado ang mga tirada na bulgar lalo ang kanilang ka-school bukulan. Mga kababayan, nakakatawa sila. May mga ganyan pang tirada. O na pressure, na buljak na Marcoleta. Hindi kinaya ang mga banat ng ating senador. Mga kababayan, ito po. Panoorin nyo po. Ang una ko pong itatanong sa inyo, I'm sure kayo po ay nakikibalita din sa nangyayari ngayon sa Senado. Magbibitiw po o nagbitiw na si Senator Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. At ang kasunod pong balita dyan ay magkakaroon na naman di umano ng kudeta sa Senado. Ganun po, kasama po yung alin na Tunying. Nagbitiw si Senator Lacson. Nagbitiw as Blue Ribbon Committee Chairman at tila baga ang kasunod nito ay mapapalitan na naman si Tito Soto bilang Senate President. Sa akin po, Tunying, ang tawag ko dyan, isang ginawa para po hindi matanggal si Senate President Soto. Ang tawag ko dyan sa CESE, King's Gambit. In other words, dahil lang po nagagalit ang mga kasamahan niya doon po sa mga nangyayari at sa Blue Ribbon Committee, ang nagtangkang alisin si Soto kung hindi mag-resign si Ping Lacson. Yan po ang aking paningin bilang isang politiko. In other words, either to save Soto, bitiw po si Ping Lacson. Dahil sa alam mo ito, Tunying, ito'y wala na akong nakitang mas unstable na Senado kaysa ngayon. Labing-lima po ang bumoto kay Soto, hindi po ba? 15. Doon sa 15, isa doon si Pia Cayetano. Yes. Yun pong kabila, nandun yung kapatid niya. Si Alan Peter. Oo nga, no? O mga kababayan, totoo nga naman, nandun yung dalawang magkapatid. Itong si Cayetano, bilyar, o 4 na. Mga kababayan, talagang masisibak itong si Tito Soto. So kaya pala nag-resign para i-sustain ni Tito Soto ang kanyang upuan. Halaka mga kababayan, bistado ni Franklin Drilon ang kanilang style na bulok. Sa tingin nyo, pag nag-resign itong si Ping Lacson sa pagka-chairman ng Blue Ribbon Committee, mag-i-stay sa upuan itong si Tito Soto bilang Senate President?
I doubt it. Malaking doubt yan kung mag-i-stay, kung mapapanatili ni Tito Soto itong kanyang upuan. Malabo yan. Matatanggal yan bilang Senate President. Naku po, ituloy pa natin. Hindi ba? Naku. Gago na ako pag sinabi ko magkaiwalay ang boto ng dalawang yon pagdating sa pagkapangulo ng Senado. Siyempre, magkaisa yun. So, pag yan po ang tunay. Pangalawa, yun po ba yung mga magkakapatid yan? At ibig sabihin, halimbawa, yung mga bilyar, hindi naman pwedeng maghiwalay yan ng boto. Sama-sama yan. So, ibig sabihin nito, doon po sa 15, 3 na ang hindi ka sigurado. So, 12 na lang. Opo. Hindi pag Tapos lumipat yung isa na lang. Ngayon, si JV Ejercito, nagsabi na hindi siya natutuwa doon sa nangyayari. At ganoon din si Wing Gatchalian. Yes. So, malamang, mapapalitan din si Tito Soto. Ngayon, King's Gambit, para po hindi mapalitan si Soto, nagbitiw ng Blue Ribbon Chairmanship si Ping Lacson in order to appease. Sabi na. So, yan po ang aking basa. Alam nyo, coming from you, ay nagkakaroon tuloy kami ng kaliwanagan dito po sa nangyayari sa Senado. In other words, si Senator Lacson ang sakripisyo to save the king. Tama po yan. Opo. Kaya hindi. Mga kababayan, ibig sabihin si Tito Soto, ito pala yung amo ni Ping Lacson. Kay ano na po, galing na po kay former Senator Franklin Drilon na itong si Tito Soto, inudyukan pala na mag-resign. Lacson, mag-resign ka para mapanatili ko ang posisyon ko. Hindi ako mababa bilang Senate President. Ikaw ang aking pag-asa. Ikaw ang aking aso. Mga kababayan, Diyos pala ito si Tito Soto Bata-bata pa niya or bata-bata pala niya itong si Lacson. Inutusan niya pala para isalba ang kanyang sarili. Opinyon ko yun yun yung akin nakikita. Parang ganito, Lacson, napapansin ko, parang masisibak ako. Baka palitan ako, ganito na lang gawin natin. Ano kaya, Ping Lacson? Mag-resign ka na lang. Sakripisyo ka na lang para sa akin. Ako yung amo mo, so ikaw, baba ka na lang. Para ma-stay ko yung pagiging Senate President. Kahit anong gawin mo, Tito Soto, masisibak at masisibak ka. Walang power yang ginagawa mong strategy, walang epekto yan. Kahit pa mag-resign yan, si Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, masisibak ka pa din. Hindi mababago ang isipan namin na ikaw ay hindi ka credible, hindi ka effective na Senate President. Kayo ni Tito Soto ang sumira ng credibility ng Senado. Yan ang sinasabi ng mga komento. Kaya mabuti na lang mag-resign kayong dalawa. Bakit si Ping Lacson lang? Bakit? Anong silbi mo dyan sa Senate President? Hindi ka na effective. Mag-resign ka na din. Kaya pala nag-resign para magsakripisyo, para mapanatili ang kanyang pwesto. Hala ka! Diyos ko! May mababago ba? Pag nag-resign si Lacson, babangon ang pangalan mo, ganon? Mawawala na yung aming mga hinala na kayo ay bula-bulagaan lamang yung ginagawa nyo?
Malilinis na yung pangalan mo pag nag-resign si Lacson? Imposible yan. Sinang iniisip mo, Lacson o Tito Soto? Anong King's Gambit, Gambit na yan? Basang-basa. Basang-basa naman. King's Gambit pa. Ay, nako. Sisibakin ka dyan. Yan nasabi ko sa'yo, Tito Soto, tumigil ka. Hindi ako mag-ulit, Tunying, notwithstanding all this talk about the coup. Pag na-maintain po ni, I will not be surprised if Tito Soto remains the Senate President. Hindi po ako magugulat kung dahilan po sa pagbitiw ni Senator Lacson, manatiling Pangulo ng Senado si Tito Soto. Malabo. Baka nga ano yan eh. Baka nga palitan ni Cayetano yun eh. Hindi naman pwedeng si Marcoleta yung ibalik si Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon. Tapos ma-stay pa rin sa power itong si Soto. Parang ang labo, maglalaban yan. So ang mas maganda, palitan na lang. Palitan na lang itong si Tito Soto. Pareha na lang na si Bakin. Kaya pala mga kababayan Kaya pala nag-resign kasi na-pressure, inutusan ng amo, inutusan ng Diyos na si Tito Soto. Na aso pala itong si Tito Lacson para makababa, para may stay ang kanyang pwesto. Abang galing naman. Galing mo, Tito Soto, mautak ka. Ay nako mga kababayan, if Lacson quit, give the position to Senator Hontiveros or Senator Gatchalian or give the full authority to Independent Commission. Alaka. Ano yun? Risa Hontiveros, may insertion nga na 3 billion sa mga project ng flood control. Ganun pala yun ang taktika. Ay, yari. Anong nangyayari sa inyo, mga kababayan? What happened in the Philippines? My goodness. I-check natin yung iba mga kababayan. Matindi po ito. Let's go. Chicken McDo tayo. Sarap nito, meme. Check po natin yung ibang interview ni Franklin Drilon. Pag-uusapan po yung ano dito. Pag-uusapan yung pinakaugat kung ano talaga ang nangyari. Ito po mga kababayan. Antayin lang po natin. Matindi po ito So sa tingin nyo pag nag-resign itong si si Lacson may stay itong si I doubt it. Posible. Malabo na may stay ito mga kababayan. Ito po. Based on the hearings when Senator Ping Lacson was Senate Blue Ribbon Committee Chair, if you go on social media, there were allegations or accusations that there was some kind of effort to protect certain people and focus on other people. So I want to ask you about former House Speaker Martin Romualdez, right? So right now, there's a case build up against Zaldico, his Appropriations Committee chair when he was Speaker. A witness came, and of course, they've discredited that witness. But do you believe that the Senate should have pursued the questioning or the possible connection or accountability needed from the former House Speaker? Or was there effort to protect certain personalities? Just on the basis of what I have seen, undeniably there was reluctance in calling the House Speaker to appear before the Blue Ribbon Committee. There was reluctance, and it is due to our political system. So, to me, that was a shortcoming. The Blue Ribbon under the leadership of Senator Ping and the way they were projected themselves
had the support of the public. And the reluctance to call the House Speaker was certainly a matter that did not sit well with the public. All right. And what are your thoughts that it seems in the beginning, it was really President Marcos Jr. who opened up the alarm, right? He rang the alarm on the 15 contractors that got the most contracts from government, and he wanted an investigation, right, on the projects. But then now some people feel it's becoming really just a war for 2028 between two parties. It already became a Martin Romualdez war versus a Sara Duterte war. It's not about really changing the system, you know? It's not about the Filipino people anymore. Parang nauwi sa ganon. It is sad, Karen. In the first place, the president has no business raising the alarm just now. He should have exercised his power to check on the legislature by exercising his line item veto or impounding on the items approved. Raising the alarm is, to me, you are the president. You know, to whom is the alarm addressed? It should be, he failed to exercise the powers that could have prevented the circumstances that forced him to raise the alarm. O mga kababayan, di ba? Sabi po ni Franklin Drilon, failed po, bagsak po. Bigo itong si Pangulong Bongbong Marcos na ipatupad yung kanyang kapangyarihan. Kaya nangyari ang mga ito, hindi niya nagampanan ang kanyang trabaho. Matindi, mga kababayan. Ayan ang sinasabi natin. Kasi masyadong malambot malambot si BBM masyadong mabait. Ayan, pati si Singson ng Ilocos galit kay BBM. May 205 plunder na kaso pala ito si BBM. Pinakita po ni Singson, ni Chavit. Magkaaway na po itong dalawang ito kasi nga po parang nagkagalit sila nung nakaraan hanggang ngayon. Nagbabanatan po ang dalawang ito. So, ulitin natin. And that's what is wrong with that alarm. In other words, are you telling me that he himself was surprised at these 15 contractors? Didn't he have the authority, the power, and the means to discover these 15 contractors before the budget was signed? That is a question that nags me when I think about it. Ang kapangyarihan ay nasa Pangulo. Mayroon po siyang kapangyarihan upang sabihin na, hoy, itong 15 contractor, ang dami niyong siningit ito sa budget sa pamamagitan ng inyong congressman, i-veto ko ito. Or mga kababayan, di ba? Si Franklin Drilon na nagsabi, hindi ginawa ni BBM kanyang trabaho. Kung hindi ko man na-veto, nagkulang ako, dapat examine ito. Alam naman ng budget, alam ng Office of the Executive Secretary, alam ng Pangulo kung alin dito ang sa 2025 General Appropriations Act ang hindi sang-ayon sa National Expenditure Program na mayroong siningit. So he had the power either to veto, withhold release, and review it again. So the system should work if properly done, if it's allowed to work. Ang problema dito, DPWH, for example, by goodness gracious, how can you say you have a president, you have a leadership fund? Anong ibig sabihin nun? The leadership can insert projects which are not consistent with the national expenditure program, which is not for the economy, but for some political purpose. So yan mga kababayan, ako po, binulgar na po ni Franklin Drilon. Pangulo ka, hindi mo tinignan, ba't di mo binito ang mga project na ito na naging cause ng korupsyon gaya ng mga 15 contractors na ito? Maraming siningit dito sa GAA.
ayun, naging way ng korupsyon. So, ano masasabi nyo mga kababayan? Nako po, yari. Ligwak. Tito Soto. Lacson, naging sakripisyo. Hala ka. Ay nako mga kababayan, yan lamang po ang ating bahagi. Salamat po sa inyo. Isang like naman dyan, isang share at isang malaking subscribe. Salamat po at magandang umaga sa inyo. I-share nyo po, ipakalat nyo po itong balitang ito mga kababayan. Salamat sa inyong lahat.